Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Nagtatakang tinanong ng ating bida si Sodam kung ang espadang bakal ba na hawak ng kalansay ang tinutukoy nito. Tahimik din siyang nagtanong kung nagkakausap ba ang mga ito na parang mga ordinaryong tao. Agad namang sinaway ni Sodam ang kanyang ideya at prangkang sinabi na isa siyang tanga dahil hindi sila nag-uusap na parang mga tao. Kalmado nitong ipinaliwanag na ang ating bida mismo ang espesyal dahil siya ang natatanging tao na may kakayahang makarinig sa boses ng mga espada. Dahil sa narinig ay natigilan ang ating bida habang seryosong napahawak sa kanyang baba. Isang malinaw na realisasyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan nang tuluyan niyang mapagtanto na ang kakayahang marinig ang boses ng mga sandata ay ang mismong tinutukoy na sword mind sa lihim na talaan ng Sword Immortal. Patuloy na tumakbo sa isipan ng ating bida ang malinaw na katotohanan habang seryosong nakatingin sa kanyang sariling kamay. Napagtanto niya na karaniwang malabo ang mga tagubilin sa mga lihim na martial arts manual kaya marahil ay tinawag itong sword mind ngunit ang totoo ay literal talaga itong boses ng mga espada. Sa gitna ng pagkamangha ay tahimik niyang inisip kung anong klaseng kapangyarihan pa ang kanyang makukuha kapag nagamit na niya ang iba pang bahagi ng dugay. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod sa malalim na imahinasyon ay mabilis na sumingit si Sodam at pinalo ng bahagya ang espadang bakal na hawak ng kalansay. Diretsahan nitong sinabihan ng ating bida na itigil na ang pangangarap ng gising at simulan na nitong direktang kausapin ang nasabing sandata. Kalmado pa nitong idinagdag na paniguradong namamangharin ang espadang bakal sa katotohanang may natatanging kakayahan ng ating bida na marinig ang kanilang mga boses. Walang anumang pag-aalinlangan na sumang-ayon ang ating bida bago dahan daw ang inabot at hinawakan ang puluhan ng espadang bakal. Ngunit imbes na makarinig ng isang seryosong mensahe ay isang nakakailang na sitwasyon ang sumalubong sa kanya, bigla na lamang lumitaw ang namumulang espiritu ng espadang bakal na mahigpit na yamakap sa kanyang kamay sa gitna ng ilusyon ng mga pulang rosas, puno ng kakaibang lamang nitong sinabi na napakatagal na nitong hindi nakakaramdam ng hawak ng isang tao kasabay ng mga nakakakilabot na ungol. Dahil sa matinding pandidiri ay malakas na napasigaw ang ating bida habang mabilis na binawi ang kanyang kamay at napatalon palayo sa kalansay, halatang naiinis din si Sodam sa nangyari kaya mabilis nitong sinaway ang kabilang espiritu na huwag gumawa ng mga nakakadiring ingay. Matapos ang nakakailang na sandaling iyon ay maingat na ibinalik ng ating bida ang kanyang daliri sa malamig na bakal ng espada. Agad namang tumikim ang lilaang buhok na espiritu at formal na humingi ng paumanhin sa kanyang naging inasal kanina. Isang banayad ng ngiti ang sumili sa mukha nito habang masayang kinukumpirma na totoong ang naririnig ng ating bida ang kanyang boses. Mabilis itong tumayo ng maayos sa harapan ng nakabaong espada at formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Southern Heaven Iron Sword. Bakas ang malalim na paggalang at pangungulila sa boses ng bagong espiritu ng kalmado nitong idagdag na ang titulo at pangalang iyon ay mismong ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong master na kilala bilang ang Southern Heaven Swordsman na si Hu Zhongde. Mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida at bahagya siyang pinagpawisan dahil sa labis na pagkagulat nang marinig niya ang pangalang Hu Zhongde na tanyag bilang ang Southern Heaven Swordsman. Napansin agad ni Sodam ang kanyang naging reaksyon kaya nagtataka nitong tinanong kung bakit ganoon na lamang ang labis niyang pagkabigla. Naging seryoso ang tingin ng ating bida at tahimik niyang sinabi sa kanyang isipan na natural lamang na. Magulat siya dahil may panahon sa kasaysayan kung saan naging kilala ang Southern Heaven Swordsman sa pagpapabagsak sa buong Yunnan Province gamit lamang ang iisang espada. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng nasabing alamat at kalmado niyang idinagdag na kung hindi lamang ito biglaang naglaho ng walang bakas ay paniguradong isa na ito sa mga kinikilalang pinakamalakas na martial master sa buong Central Plains sa kasalukuyan. Umabot pa nga sa punto na kumalat ang mga usap-usapan noon na maaari na sanang makuha nito ang ika-9 na pwesto sa pinakamataas na hanay ng mga martial master kung nagpatuloy lamang ang kanyang pamamayagpag. Tahimik na tinitigan ng ating bida ang nakaupong kalansay sa kanyang harapan habang pilit na inuunawa ang mga misteryong bumabalot sa buong sitwasyon. Hindi siya makapaniwala kung paano napadpad ang isang napakatanyag na alamat sa isang walang pangalang bundok sa Guangdong Province upang mamatay na lamang ng ganoon. Dahil sa matinding kuryosidad ay hindi na niya napigil ang magtanong kung ang baliw na si Elder He Axian ba ang may kagagawan ng karumal-dumal na sinapit ng nakabaong bangkay.
Bahagyang napaisip ang nakaupong espiritu ng Southern Heaven Iron Sword bago kalmadong umiling at mariing pinabulaanan ang teoryang iyon ng ating bida. May banayad ng ngiting sumilay sa mukha nito habang buong pagmamalaking ipinapaliwanag na ibang tao ang pumatay sa kanyang master dahil kahit kailan ay hindi pa nakatikim ng tagumpay si Elder Heaxian laban dito. Bakas ang labis na pagtataka sa mukha ng ating bida habang pilit na pinoproseso sa kanyang isipan ang narinig na revelasyon. Hindi siya makapaniwala na ang mismong si Elder Heaxian na kinikilala bilang isa sa 4 na supreme ng Blood Cult ay hindi man lang nakatikim ng kahit isang panalo laban sa nag-iisang Southern Heaven Swordsman. Muli niyang pinagmasdan ang nakabaong kalansay ng yumaong master sa kanyang harapan. Isang napakalalim na katanungan ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan dahil kung totoo man ang sinabi ng espiritu ay sino kayang misteryosong nilalang ang may kakayahang pumaslang sa isang napakalakas na martial master na maging si Elder Heaxian ay walang binatbat. Imbes na sagutin ang katanungan ay kalmadong sinabi ng Southern Heaven Iron Sword na ipagpapaliban na muna nito ang kwento dahil may mas mahalagang bagay na dapat unahin ng ating bida sa mga oras na ito. Bahagyang nadismaya ang ating bida sa kanyang isipan dahil inakala niyang malalaman na niya agad ang katotohanan ngunit mabilis din siyang sumang-ayon nang maalala ang matinding sitwasyon na kinasasadlakan niya. Direktang bumaling ang pansin ng lila ang buhok na espiritu sa mga malabong letra na nakaukit sa lupa habang seryosong ipinapaliwanag na alam nito ang buong nangyayari dahil lihim itong nakikinig sa usapan nila kanina pa. Kalmado nitong idinagdag na alam din nito ang malaking problemang hinaharap ng ating bida kung saan kailangan niyang matutunan ang buong innate energy cultivation technique upang magkaroon ng pag-asang manalo sa paparating na paghaharap laban sa kambal ni Elder Heaxian. Bahagyang napapikit ang ating bida habang kalmadong sinasabi na paniguradong alam na ng espiritu ang kanyang problema kung nakita nito ang putol na tagubilin sa lupa. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay mabilis na siyang pinutol ng Southern Heaven Iron Sword at diretsahang sinabi na alam nito ang buong pamamaraan. Mabilis na damilat at nanlaki ang mga mata ng ating bida sa labis na pagkagulat habang hindi makapaniwalang kinukumpirma kung totoo nga ba ang kanyang narinig. Walang alinlangan namang sumagot ang lila ang buhok na espiritu na mismong ito na ang magtuturo sa kanya ng kompletong cultivation technique. Dahil sa narinig ay biglang sumingit si Sodam at nagtatakang tinanong ang kabilang espiritu kung maayos lang ba talaga na napakabilis nitong sumang-ayon sa pagtuturo ng isang lihim na sining. Naging seryoso ang boses ng Southern Heaven Iron Sword habang ipinapaliwanag na ang sitwasyong ito ay isang usaping nakataya ang mismong karangalan ng kanyang yumaong master na si Southern Heaven Swordsman. Malungkot na nilingan ng Southern Heaven Iron Sword ang kalansay ng kanyang yumaong master. Seryoso nitong ipinaliwanag na kung sakaling matalo ang ating bida dahil hindi nito natutunan ng maayos ang sining ng pakikipaglaban ay paniguradong madudungisan ang naiwang karangalan ng Southern Heaven Swordsman. Matapos bitiwan ang mga salitang iyon ay isang banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ng lila ang buhok na espiritu. Pilit nitong itinatago ang matinding pangungulila habang buong puso nitong inamin na ang tanging natitira na lamang nitong pangarap ay ang maipasa sa susunod na henerasyon ang pambihirang kakayahan ng kanyang master. Labis na humanga ang ating bida sa kanyang isipan dahil sa ipinakitang paninindigan ng espiritu. Kalmado niya itong pinasalamatan at formal na sinabing umaasa siyang magiging maayos ang kanilang samahan patungo sa iisang layunin. Ngunit biglang nawala ang madamdaming atmosfera ng walang paligoy-ligoy na mag-aya ng isang negosasyon ng Southern Heaven Iron Sword. Bahagya siyang pinagpawisan dahil sa labis na pagkagulat habang naguguluhang inuulit ang salitang negosasyon bago tuluyang ay lahad ng kabilang espiritu ang direktang kondisyon nito na maging bago nitong master ang ating bida. Seryosong ipinaliwanag ng Southern Heaven Iron Sword na bagama at mahalaga para sa kanya na maprotektahan ang karangalan ng kanyang yumaong master ay may mas malalim pa itong pangangailangan. Idinagdag nito na bilang isang sandata ay mas mahalaga para sa kanya ang patuloy na magamit sa laban upang hindi tuluyang mawala ang mismong layunin ng kanyang eksistensya. Muling ibinalot ng Southern Heaven Iron Sword ang kanyang sarili sa ilusyon ng mga pulang rosas habang namumula at mahigpit na niyayakap ang sariling katawan. Puno ng kakaibang lamang nitong idinahilan na labis itong nang ulila sa mahabang panahon kaya gusto nitong maging bagong master ang ating bida upang araw-araw nitong mahawakan ang kanyang kaluban pati na rin ang mismong katawan ng espada. Ngunit bago pa man ito matapos ang kanyang nakakakilabot na litanya ay isang malakas na sipa sa mukha ang walang awang ibinigay ni Sodam.
Galit na sumigaw si Sodam na labis na nakakainis ang inaasal nito at idinagdag pa na nagmumukhang marumi at kakaiba ang buong lahi ng mga espada dahil sa kanyang mga kahangalan. Halatang hindi inaasahan ng ating bida ang biglaang kaguluhang ito. Sa halip na umawat ay nanatili lamang siyang nakatayo ng walang anumang reaksyon sa mukha habang tahimik na pinapanood ang dalawang espiritu na walang tigil sa pagbabangayan sa kanyang harapan. Dahil sa labis na pagkainis sa nasaksihang kahangalan ay tuluyang nawala ng emosyon ang mukha ng ating bida habang seryosong napatanong sa kanyang isipan kung mas mabuti bang sumuko na lamang siya sa pag-aaral ng cultivation technique. Makalipas ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan sa loob ng kuweba ay nagdesisyon pa rin siyang tanggapin ang alok nito. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata at tahimik na sinabi sa nakalutang na espiritu na gusto na niyang maging bagong master nito. Ngunit agad ding naging seryoso ang kanyang posture nang maglatag siya ng isang napakahigpit na kondisyon sa kanilang kasunduan. Malamig niyang binalaan ng Southern Heaven Iron Sword na kung uulitin pa nito ang pag-ungol na parang Meniochis o kung hihingi pa ito ng mga nakakadiring pabor para lang hawakan niya ay walang alinlangan niyang bibitawan at isusuko ang pagkakataong matutunan ang lihim na sining. Bahagyang nanghinayang ang Southern Heaven Iron Sword sa naging mahigpit na kondisyon ngunit mabilis din itong tumikim upang pormal na sumang-ayon. Sa oras na iyon ay naging seryoso ang ating bida at tahimik na nagdesisyon na simulan na nila ang pag-aaral sa lihim na cultivation technique. Pumwesto siya sa gitna ng malawak na espasyo habang pormal na sinimula ng lila ang buhok na espiritu ang pagtuturo ng mga mahalagang detalye. Malinaw nitong ipinaliwanag na ang karaniwang tinatawag ng karamihan na energy core ay ang esensya na matatagpuan sa ibaba ng sikmura ngunit ang lower energy core at ang innate core energy ay nasa magkaibang bahagi ng katawan. Upang mas maintindihan ng ating bida ang buong proseso ay seryoso nitong idinagdag na kailangan niyang maramdaman ang innate core energy gamit ang kanyang mismong dibdib. Ibinahagi pa ng Southern Heaven Iron Sword na ang eksaktong sentro ng dibdib na ito ay ang mismong tinatawag ng kanyang yumaong master noon bilang Middle Energy Core. Bahagyang nagtaka ang ating bida sa kanyang isipan dahil ngayon lamang siya nakarinig ng tungkol sa Middle Energy Core kaya agad niyang itinanong sa espiritu kung mayroon din bang Higher Energy Core kung mayroon ng Lower at Middle. Kalmado namang itinuro ng Southern Heaven Iron Sword ang itaas na bahagi ng gitna ng noo nito habang ipinapaliwanag na iyon ang eksaktong lokasyon ng Upper Energy Core na kilala rin bilang sentro para sa kaliwanagan ng isip. Mabilis ding ibinalik ng lila ang buhok na espiritu ang usapan sa kanilang pangunahing layunin at seryosong sinabi na ang pinakamahalaga ngayon ay maramdaman ng ating bida ang innate core energy sa loob ng mismong Middle Energy Core. Idinagdag pa nito na hindi iyon magiging mahirap dahil kailangan lamang niyang hanapin at pakiramdaman ang mismong enerhiya na pinagmumulan ng buhay kaya tahimik na ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata upang simulan ang matinding konsentrasyon. Matapos ang ilang sandali ng pagsubok ay naguluhan ang ating bida kaya diretsahan siyang nagtanong sa nakalutang na espiritu kung paano ba niya eksaktong mararamdaman ang enerhiya ng buhay. Bahagyang napaisip ang Southern Heaven Iron Sword bago kalmadong nagmungkahi na kung nahihirapan ang ating bida na maramdaman ito sa pamamagitan lamang ng imahinasyon ay mas magiging mabilis kung mararanasan niya ito gamit ang kanyang mismong limang pandama. Bakas ang pagtataka sa mukha ng ating bida habang inuulit ang sinabi ng espiritu tungkol sa paggamit ng limang pandama. Dahil dito ay naging seryoso ang ekspresyon ng Southern Heaven Iron Sword at malinaw nitong ipinaliwanag na ang enerhiya ng buhay ay pinakamadaling mapansin kapag nasa isang matinding sitwasyon o kaya naman ay kapag nalalagay na sa bingit ng kamatayan ang buhay ng isang tao. Patuloy na nagpaliwanag ang Southern Heaven Iron Sword na sa mga ganitong matitinding sitwasyon ay bigla na lamang magkakaroon ng lakas na wala naman talaga ang isang tao o di kaya ay makakaramdam ng matinding init na enerhiya na umaagos mula sa mismong dibdib. Dahil sa mga salitang ito ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida, isang malinaw na realisasyon ang tumama sa kanya habang napagtanto sa kanyang isipan na iyon pala ang eksaktong pakiramdam ng innate core energy. Bumalik sa kanyang alaala ang ginawang malupit na pagsasanay sa kanya ni Elder He Achian, tahimik siyang namangha dahil naisip niya na marahil ay hindi lamang iyon para palakasin ang kanyang pisikal na katawan, inakala niyang sinadya talaga ng Elder ang pagpapahirap na iyon upang tulungan siyang matutunan at maramdaman ang innate core energy mula pa noong simula. Ngunit mabilis na binasag ni Sodam ang kanyang malalim na pagmumuni-muni ng diretsahan nitong sabihin.
Na malamang ay hindi iyon ang totoong rason, ipinaalala ng makulit na espiritu na binugbog din ng malala ni Elder Heachian ang kambal na Song Brothers gayong hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ng mga ito na masubukan ang nasabing enerhiya, dahil sa lohikal na puntong iyon ay natauhan ang ating bida at nauutol na sumang-ayon habang inamin sa sarili na talagang isang malaking misteryo at kakaibang baliw si Elder Heachian. Napansin ng Southern Heaven Iron Sword ang naging reaksyon ng ating bida kaya kalmado nitong sinabi na bagama at hindi nito alam kung ano ang eksaktong nangyari noon ay tila naranasan na ng ating bida ang pakiramdam ng innate core energy. Hindi naman ito itinanggi ng ating bida at tahimik na sumang-ayon habang inaalala ang mga nakaraan. Dahil sa kumpirmasyong iyon ay seryosong nagbigay ng tagubili ng lila ang buhok na espiritu. Formal nitong sinabihan ng ating bida na subukan nitong alalahanin ang eksaktong pakiramdam na iyon kasama na ang buong sitwasyon at mga emosyon na naranasan nito ng mga oras na iyon. Malinaw pang idinagdag ng Southern Heaven Iron Sword na kailangang balikan ng ating bida sa kanyang isipan ang pinakatumpak na sandali kung kailan pinakamalakas ang kagustuhan nitong mabuhay. Sa pagkarinig nito ay nanatiling tahimik at nakapikit ang ating bida habang malalim na nilalakbay ang kanyang sariling mga alaala upang muling hanapin at maramdaman ang nasabing enerhiya. Ipinikit ng mariin ng ating bida ang kanyang mga mata habang pilit na inaalala ang mga tiyak na sandali sa kanyang buhay kung kailan naging pinakamalakas ang kanyang pagnanasang mabuhay. Mabilis na bumaha sa kanyang isipan ang madilim na nakaraan na puno ng matinding paghihirap at pagharap sa mismong kamatayan. Muli niyang naramdaman ang nakakasakal na hawak ni Elder Heachian ang nakakabinging sakit sa kanyang mga tainga ang matinding takot habang tumatakbo palayo sa mga kaaway at ang mga panahong nagmakaawa siya para sa kanyang buhay habang itinuturing na isang walang kwentang nilalang. Sariwa ring bumalik sa kanyang alaala ang pamimilipit sa sakit ng kanyang katawan at ang malinaw na katotohanang nakatali na sa tiyak na kamatayan ng kanyang kapalaran mula nang piliin niyang maging isang espesyaliya. Ngunit sa halip na sumuko sa kabila ng lahat ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa ay isang nakakapasong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso na handa siyang harapin ang lahat upang makaligtas at patuloy na mabuhay. Dahil sa matinding emosyong ibinangga ng mga alaalang iyon ay biglang napadilat ang ating bida, isang pambihira at malakas na asol na enerhiya ang bigla na lamang pumulibot at umagos sa kanyang buong katawan. Mahigpit siyang napahawak sa kanyang dibdib kung saan nagmumula ang kakaibang puwersa habang nauutol at namamanghang napatanong kung ang umaapaw na lakas ba na ito ang mismong tinatawag na innate core energy. Naramdaman ng ating bida ang isang kakaiba at mainit na enerhiya na nagmumula sa kanyang dibdib, habang seryosong nakatingin sa kanyang sariling mga kamay ay tahimik siyang napaisip na tila labis na pamilyar ang pakiramdam na ito. Mabilis namang sumingit si Sodam at ipinaalala sa kanya na nasabi na niya ang mga salitang iyon noon. Kalmadong idinagdag ni Sodam na nakaramdam din ng ganoong klaseng matinding init sa dibdib ang ating bida noong nilunok nito ang blood parasite at noong mabasag ang mga eardrum nito, dahil sa sinabi ng espiritu ay mabilis na natauhan ang ating bida at agad na sumang-ayon. Sa kabilang banda ay bakas ang matinding pagkamangha sa mukha ng Southern Heaven Iron Sword habang pinagmamasdan ng ating bida. Formal nitong ipinahayag ang kanyang labis na pagkagulat dahil ang kanyang dating master ay inabot pa ng ilang buwan bago nito tuluyang naramdaman ang sarili nitong innate core energy. Buong pagmamalaki nitong pinuri ang ating bida at sinabing talagang kamangha-mangha na nagawa niya itong palabasan sa loob lamang ng 4 na oras. Hindi rin makapaniwala ang ating bida at nagtatakang inisip kung totoo bang inabot ng ilang buwan ang isang napakalakas na martial master tulad ng Southern Heaven Swordsman para lang maramdaman ito. Kalmadong nagbigay ng kanyang sariling opinyon si Sodam at diretsahang sinabi na marahil ay mas mabilis at mas madaling naramdaman ng ating bida ang enerhiya dahil namatay na ito at muling nabuhay. Inakala ng Southern Heaven Iron Sword na isa lamang itong nakakabilib na talinghaga kaya pinuri nito ang malalim na kahulugan ng mga salita, ngunit mabilis itong itinama ng makulit na si Sodam at seryosong iginiit na literal na namatay at muling nabuhay ang ating bida. Seryosong pinayuhan ng Southern Heaven Iron Sword ang ating bida na subukang mag-focus ngayon sa kanyang innate core energy. Malinaw nitong ipinaliwanag na mararamdaman niya ang isang maliit na bukol ng nasabing enerhiya na kasing laki lamang ng isang kuko sa loob ng kanyang middle energy core, habang patuloy na binabalot ng asol na enerhiya ang katawan ng ating bida ay bahagya siyang nagtaka at nagtanong kung kasing laki lang ba talaga ito ng kuko. Dahil inakala ng lila ang buhok na espiritu na nahihirapan ang ating bida ay mabilis itong ngumiti upang pagaangin ang sitwasyon. Kalmado nitong sinabi na ayos lang kung hindi pa niya ito masyadong maramdaman sa ngayon.
buong pag-asang idinagdag ng Southern Heaven Iron Sword na kapag natutunan na ng ating bida ang kabuuan ng innate energy cultivation technique ay tiyak na mapapalaki rin niya ang nasabing asensya. Ngunit mabilis na umiling ang ating bida at kalmadong itinama ang maling akala ng espiritu. Diretsahan niyang ipinaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin dahil ang totoo ay nakakaramdam siya ng enerhiya na may kalakihan at tinatayang kasing laki ng dalawang daliri, dahil sa hindi inaasahang revelasyong ito ay tila labis na nabigla at hindi makapaniwala ang kabilang espiritu sa kanyang narinig. Bakas ang labis na pagtataka sa mukha ng Southern Heaven Iron Sword sa kanyang narinig kaya sinabi nitong tila imposible ang ganoong kalaking enerhiya. Inisip ng lila ang buhok na espiritu na baka nagkakamali lamang ang ating bida sa kanyang pakiramdam kaya mabilis nitong ipinagpatuloy ang pagtuturo. Seryoso nitong ipinaliwanag na kapag ginamit ang accumulate gate ay magagawa nitong paagusan ang core energy sa pericardium meridian upang tuluyang makontrol ang innate core energy. Upang masubukan ang itinurong paraan ay inutusan ng Southern Heaven Iron Sword ang ating bida na subukang suntukin ang isang malaking haligi ng bato sa loob ng kuweba habang nasa ganoong estado ng enerhiya. Mabilis namang inihanda ng ating bida ang kanyang kamay upang umatake habang seryosong nakatingin sa haligi at tahimik na inisip na mukhang napakatigas ng batong kanyang susuntukan. Kalmadong nagbabala ang Southern Heaven Iron Sword na malaki ang posibilidad na mawasak ang kamay ng ating bida sa gagawin nitong pag-atake sa bato. Masigla naman itong sinundan ni Sodam at nakangiting idinagdag na ayos lang kahit maduraj ang kanyang mga buto dahil kusa rin naman siyang pagagalingan ng umaagos na innate core energy. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida sa narinig, at tahimik na inisip na napakadali para sa dalawa na sabihin yun dahil hindi naman ang kanilang sariling kamao ang masasaktan. Sa kabila ng nakakakabang sitwasyon ay naging seryoso ang kanyang mukha habang tinatitigan ang matigas na haligi sa kanyang harapan, buong tapang na binaliwala ng ating bida sa kanyang isipan ng anumang takot na baka hindi niya maabot ang mataas na inaasahan ng dalawang espiritu, para sa kanya ay sapat na. At itinuturing na niyang isang malaking tagumpay ang muli siyang mabigyan ng pagkakataong makagamit ng martial arts sa buhay na ito. Mabilis na humakbang pasulong ang ating bida at mariing bumaon ang kanyang paa sa lupa, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao na ngayon ay pinalilibutan na ng matinding asol na enerhiya, bakas ang buong determinasyon sa kanyang seryosong mukha habang tahimik niyang inihahanda ang kanyang sarili upang subukan kung gaano na ba talaga kalakas ang kanyang bagong kakayahan. Walang anumang pag-aalinlangan siyang sumugod at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok direkta sa matigas na haligi ng bato. Sa mismong sandaling tumama ang kanyang kamao ay isang malaking pagsabog ng puwersa ang yumanig sa paligid, tuluyang nawasak ang makapal na bahagi ng bato at nagliparan ang mga tipak nito kasabay ng nakakabinging tunog ng matinding salpukan. Bakas ang labis na pagkamangha sa mukha ni Sodam habang tuwang-tuwang nagtatanong kung iyon ba talaga ang lakas na taglay ng innate core energy. Sa kabilang banda ay naiwang nakatayo at tuluyang nawalan ng salita ang Southern Heaven Iron Sword dahil sa matinding pagkabigla. Nakatitig lamang ang lila ang buhok na espiritu sa ating bida na matikas na nakatayo sa harap ng nawasak na bato, sa kanyang isipan ay inamin nito na ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng puwersa, tahimik pa nitong idinagdag na bagaman ang kanyang yumaong master na si Southern Heaven Swordsman ay nagtataglay din ng malakas na enerhiya noon ay hindi man lang ito umabot sa ganitong katinding level. Patuloy na pinagmasdan ng espiritu ang pinsala sa haligi at napagtanto ang isang napakalaking bentahe. Batay sa umaapaw na enerhiyang nakita nito ay malinaw na nabuo sa kanyang isip na magagawang matutunan ng ating bida ang mga mystic arts ng cultivation technique ng mas mabilis ng 10 taon kaysa sa karaniwan. Patuloy na pinagmasdan ng Southern Heaven Iron Sword ang likuran ng ating bida habang tila nababanaag nito ang bigat ng nakaraan na kanyang pinagdaanan. Dahil sa siksik at kakaibang enerhiyang lumalabas sa katawan nito ay seryosong sinabi ng espiritu na parang naranasan na ng ating bida ang sunod-sunod na buhay at kamatayang sitwasyon sa loob ng 10 taon, ang mga anino ng matitinding kalaban at walang katapusang panganib mula sa kanyang nakaraan ang nagtulak sa lila ang buhok na espiritu upang diretsahang tanungin kung totoo nga bang namatay at muling nabuhay ang ating bida. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik ang ating bida habang seryosong nakatitig sa kanyang sariling kamay. Damang-dama niya ang totoong bigat ng umaagos na kapangyarihan sa kanyang buong katawan kaya tahimik siyang nagtanong sa kanyang sarili kung nananaginip lang ba siya sa mga sandaling ito. Tahimik na ibinuko ng ating bida ang kanyang palad habang pinagmamasdan ang siksik na asol na enerhiya na patuloy na dumadaloy rito.
Sa kanyang isipan ay isang malalim na pagkamangha ang nanag dahil ang nakikita niyang resulta ay higit pa sa lahat ng kanyang inasahan, bakas ang matinding gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang seryosong mukha habang patuloy na tinititigan ang sariling kamay, at sa isang pambihirang sandali ay naitanong niya sa kanyang sarili kung ang umaapaw na lakas ba na ito ay totoong sa kanya na. Sa gitna ng kanyang pagkamangha ay isang nakakatakot na presensya ang biglang bumasag sa katahimikan. Walang pag-aalinlangan na tinawag ni Elder Heaxian na isang walang kwentang hangal ang ating bida kasabay ng madilim at seryosong reaksyon sa mukha nito. Bago pa man makapag-isip ang ating bida ay napasubsob na siya sa malamig na lupa ng walang awang tapoko ni Elder Heaxian ang kanyang likuran. Umalangaw ang galit na boses ng nakakatakot na Elder sa buong paligid habang mariing tinatanong kung naglalakas loob ba ang ating bida na subukang tumakas. Sa ilalim ng nakakadurog na bigat ng paa ng Elder ay bakas ang matinding gulat at kaba sa mukha ng ating bida, pilit niyang iginiit na isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan at desperado siyang nagpaliwanag na kahit pa 2 buwan na siyang walang tigil sa pag-akyat at pagbaba sa mga bangin ay hindi niya kailanman binalak na tumakas mula roon. Patuloy na nagdahilan ang ating bida at ipinaliwanag na imposibleng makabalik siya sa takdang oras lalo pa at wala naman siyang alam na maayos na mobility arts para akyatin ang ganoon kataas na bangin, ngunit hindi tinanggap ni Elder Heaxian ang palusot na ito, walang anumang pag-aalinlangan itong diniinan ang ulo ng ating bida pababa sa lupa gamit ang kanyang kamay kasabay ng galit na sigaw na sana ay mas binilisan na lamang nito ang kanyang paggalaw. Namimilipit sa sakit ang ating bida dahil sa matinding puwersa na dumidiin sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay sarkastiko siyang sumagot na makakaabot lang sana siya sa tamang oras kung kalahating araw siyang mas maagang nagsimulang umalis. Matapos ang maikling pagpapahirap na iyon ay nanatiling nakatapak si Elder Heaxian sa katawan ng ating bida. Humalukip-kap ang nakakatakot na Elder at seryosong tumingin pababa bago diretsahang nagtanong kung naramdaman na ba ng ating bida ang sarili nitong innate core energy. Puno ng inis at pagkainip na tinitigan ni Elder Heaxian ang ating bida bago ito malamig na nagtanong kung bakit hindi ito nagsasalita. Seryoso nitong inulit ang kanyang naunang tanong upang kumpirmahin kung naramdaman na ba talaga nito ang sarili nitong innate core energy. Sa ilalim ng matinding pressure ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida, bakas ang kaba sa kanyang mukha habang nananatiling nakasubsob sa lupa at nauutol na sinubukang magpaliwanag tungkol sa naging resulta ng kanyang pagsasanay. Hindi kalaunan ay natagpuan na lamang ng ating bida ang kanyang sarili na tahimik na nakaluhod sa loob ng malawak na kuweba matapos makatanggap ng matinding pambubugbog. Bakas ang labis na pagkalito sa kanyang seryosong mukha nang biglang magsalita si Elder Heaxian. Buong pag-aakalang idinikta ng nakakatakot na Elder na hindi lamang bigo ang ating bida na palabasan ang sarili nitong innate core energy kundi wala talaga itong naramdamang kahit na anong puwersa mula rito. Sa halip na tuluyang magalit ay kalmadong naupo si Elder Heaxian sa isang tabi. Bahagya pa itong tumawa bago mayabang na idinagdag na sadyang imposibleng matutunan at maramdaman ang ganoon kalakas na enerhiya sa loob lamang ng maikling panahon. Nagtatakang nagtanong si Sodam kung bakit hindi na lamang naging tapat ang ating bida tungkol sa totoong nangyari, tahimik na hinawakan ng ating bida ang kanyang bagbog na mukha at seryosong inisip na ang tanging paraan upang patuloy siyang mabuhay ay ang itago ang malaking bahagi ng kanyang tunay na kakayahan, para sa kanya ay malinaw na maging sa man o saan mang bahagi ng mundo ay palaging isang malaking kahinaan ang direktang pagpapakita ng lahat ng alas. Kasabay nito ay palihim niyang pinagmasdan ang kalmadong mukha ni Elder Heaxian at tuluyang nakumpirma ang isang mahalagang detalye mula sa kanilang pag-uusap, bahagya siyang pinagpawisan at seryosong napagtanto na totoo nga ang sinabi ng Southern Heaven Iron Sword na walang sinuman ang basta-bastang makakaramdam sa innate core energy ng ibang tao maliban na lamang kung sadyang iipunin ito. Muling nabasag ang katahimikan sa loob ng kuweba nang biglang tumawa ng nakakaloko si Elder Heaxian mula sa kanyang inuupuan. Diretsahan itong sinabi na muntik na siyang malinlang ng ating bida dahil sa ipinakita nitong kahinaan kanina. Patuloy na nakangisi ang nakakatakot na Elder at buong pagmamalaking ipinaliwanag ang kanyang sariling maling conclusion, para sa kanya ay sadyang iniiwasan lamang ng ating bida na gamitin ang core energy nito upang pahabain ang sarili nitong buhay. Dahil sa pag-aakalang ito ay mas lalong naging seryoso at mapanganib ang ekspresyon ni Elder Heaxian, malamig nitong idinagdag na mukhang kailangan niyang piliting tulungan ang ating bida upang tuluyan itong matauhan at seryosohin ang sitwasyon na kinakaharap nito.
Upang lalong itaas ang tensyon sa pagitan nila ay nagbigay ng isang matinding kondisyon si Elder Heaxian, kalmado ngunit seryoso nitong binalaan ang ating bida na kapag natalo ito sa paparating na laban ay wala itong magiging ibang pagpipilian kundi ang ibigay siya pabalik kay Captain O. Sa pagkakabanggit pa lamang ng pangalang iyon ay agad na gumuhit ang labis na kaba at pag-aalala sa bagbog na mukha ng ating bida. Nagpatuloy sa pagsasalita ang nakakatakot na elder at ibinunyag ang isang hindi inaasahang impormasyon mula sa mga nakaraang araw. Ipinaliwanag nito na matapos niyang dalhin ang ating bida sa loob ng kuweba ay ilang beses palang pabalik-balik na naghanap ang nasabing kapitan, bagaman hindi man lang pinakinggan ni Elder Heaxian ang mga naging pakiusap nito ay naging malinaw sa kanya na gustong bawiin ni Captain O ang ating bida. Naging mabigat ang ekspresyon ng ating bida sa pagtanto na mukhang hindi pa rin talaga siya tinitigilan ni Captain O, kasabay nito ay mahigpit na ikinuyong ni Elder Heaxian ang kanyang kamay sa silya bago malamig na ibinunyag na nalaman niya mismo mula sa Song Brothers ang matinding interes ng nasabing kapitan sa kanya. Buong diin na nagbanta ang nakakatakot na elder na kung sakaling ipaalam nito kay Captain O na wala na ang blood parasite sa katawan ng ating bida ay paniguradong mananatili na lamang itong isang mababang mandirigma habang buhay. Mabagal na naglakad palapit si Elder Heaxian at dahil sa matinding kaba ay mabilis na nagreklamo ang ating bida bago desperadong iginiit na ibang-iba ang bantang ito sa mga naunang ipinangako sa kanya. Malamig na sinagot ni Elder Heaxian ang reklamo ng ating bida at ipinaliwanag na ang naunang pangako ay may bisa lamang bago ito gumamit ng kung ano-anong palusot para makaiwas sa totoong laban. Nang osar pa itong tumawa at nagtanong kung hindi ba nakakaramdam ng matinding motibasyon ang ating bida ngayon upang matutunan kung paano palabasin ang sarili nitong innate core energy. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida at pansamantalang nawalan ng salita sa narinig. Ngunit sa likod ng kanyang kaba ay palihim siyang bumuo ng plano sa kanyang isipan at determinadong inihanda ang kanyang sariling alas laban sa pressure ng nakakatakot na elder. Mabilis na nagbago ang kanyang timpla at isang mapangahas na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Buong tapang siyang tumangala at ipinaalala kay Elder Heaxian ang banta nitong kamatayan kapag siya ay natalo, bago diretsahang nagtanong kung wala ba siyang matatanggap na anumang pabuya kung sakaling siya naman ang manalo sa paparating na laban. Sa halip na magalit ay natuwa pa si Elder Heaxian sa ipinakitang tapang ng ating bida, nakangisi nitong pinuri ang kawalan ng takot ng kanyang kaharap at dahan-daang kumuha ng isang aklat mula sa loob ng kanyang damit. Formal na sumang-ayon ang nakakatakot na elder sa naging hamon at seryosong nangako na tutuperin niya ang isang kahilingan ng ating bida upang magkaroon ito ng sapat na motibasyon, ngunit mariin niyang idinagdag na makukuha lamang nito ang nasabing pabuya kung lalabas itong panalo sa laban. Sa susunod na sandali ay inihagis ni Elder Heaxian ang 2 libro pababa sa sahig, lumagapak ang mga ito sa mismong harapan ng ating bida at nang tahimik na. Espiritong si Sodam, bakas ang matinding pagkalito sa mukha ng ating bida dahil sa biglaang pangyayari. Kalmado naman siyang inutusan ng elder na basahin at pamilyarisan ang mga nakasulat doon dahil iyon ang mismong mga martial arts na kailangan niyang matutunan sa hinaharap. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang hawak niyang libro habang lumulutang sa kanyang tabi si Sodam. Seryosong ipinaliwanag ni Elder Heaxian na ang aklat na iyon ay naglalaman ng light chakram art. Sa isipan ng ating bida ay nakaramdam siya ng kaluwagan dahil kanina pa niya pinag-iisipan kung paano siya makikipaglaban kung puro cultivation technique lamang ang kanyang alam. Muling nagpatuloy sa pagsasalita si Elder Heaxian at inamin na hindi niya tiyak kung anong uri ng energy circulation technique ang ginamit ng misteryosong kalansay sa loob ng kuweba noon, ngunit iginiit nito na ang ibinigay niyang sining ay isang napakabalanseng pamamaraan kaya magagawa ng ating bida na matutunan ang halos lahat ng martial arts nang walang nagiging malaking problema. Upang tuluyang alisin ang anumang pagdududa ay idinagdag pa ni Elder Heaxian na ang mismong sining ding yun ang palaging itinuturo sa Song Brothers kaya wala ng karapatan ng ating bida na magreklamo ng anumang pandaraya sa oras ng kanilang sagupaan. Dahil sa narinig ay seryosong nakinig ang ating bida, kasabay ng masiglang komento ni Sodam na sadyang tinutulungan pala ng Elder ang ating bida upang maging patas ang kanilang paparating na labanan. Dahan-daang kinuha ng ating bida ang isa pang aklat na may kulay berdeng pabalat at tiningnan ang pamagat nito. Kasabay nito ay nagpatuloy sa pagsasalita si Elder Heaxian upang ipaliwanag ang kahalagahan ng ikalawang libro. Sa isipan ng ating bida ay tahimik niyang binasa ang nakasulat na Luminous Star Sword Technique ng may halong pagtataka. Bahagyang inangat ni Elder Heaxian ang kanyang kamay at seryosong itinuro ang aklat na hawak ng ating bida.
kalmado nitong ibinunyag na ang pamamaraan ng espadang iyon ay direktang pag-aari ng kalansay na natagpuan sa loob ng kuweba, upang mas idiin ang bigat ng ibinigay na sining ay formal na idinagdag ng nakakatakot na elder na iyon mismo ang sining na ginamit ng yumaong master ng ating bida noon. Agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida habang nakatitig sa aklat na kanyang hawak, sa kanyang isipan ay mabilis siyang nakabuo ng conclusion at labis na nagulat nang mapagtanto na ang hawak niya ngayon ay ang mismong sining ng espada ng Southern Heaven Swordsman. Kasabay nito ay nagpakita rin ng matinding pagtataka si Sodam habang nakatingin sa parehong aklat. Seryosong itinanong nito kung bakit nasa kamay ni Elder Heakshian ang lihim na manual ng nasabing sining. Dahil sa katanungang iyon ay mabilis na napaisip ang ating bida at palihim na naghinala kung hinalughog ba ng nakakatakot na Elder ang bangkay ng yumaong master para lamang makuha ang aklat na iyon. Bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim ay biglang hinawakan ni Elder Heakshian ang kanyang buhok ng may mariing puwersa. Puno ng inis na nagtanong ang nakakatakot na elder kung bakit tila nakasimangot ang ating bida at kung hindi ba ito masaya sa natanggap na pabuya. Mabilis namang pinagpawisan ang ating bida dahil sa matinding kaba at nauutol na sumagot na malabong hindi siya matuwa sa ibinigay na aklat. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida dahil sa patuloy na pagdiin ng kamay ni Elder Heakshian sa kanyang ulo. Upang maalis ang hinala ng kanyang kaharap ay lakas loob siyang nagdahilan na mayroon lamang siyang naiisip na katanungan. Bago diretsahang tinanong ang nakakatakot na elder kung bakit nasa pangangalaga nito ang lihim na manual ng martial arts na iyon. Sa halip na magalit ay isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang namayani sa buong paligid, dumaan ang ilang sandali ng matinding tensyon nang walang lumalabas na kahit anong salita mula kay Elder Heakshian. Kalaunan ay mahigpit na itinikom ng nakakatakot na elder ang kanyang bibig na tila ba may malalim na inaalala. Binalot ng seryosong aura ang ibabang bahagi ng kanyang mukha bago malamig at maikling ibinunyag na may isang tao lamang na nagbigay ng aklat na iyon sa kanya. Agad namang lumitaw ang Southern Heaven Iron Sword na balot ng nagliliwanag na lilang enerhiya upang pasinungalingan ang naging pahayag ni Elder Heakshian. Puno ng inis nitong idineklara na isa itong malaking kasinungalingan bago ibinunyag na ang nakakatakot na elder pala mismo ang matagal na nitong hinahanap na magnanakaw ng aklat. Seryosong ipinaliwanag ng lila ang buhok na espiritu na sadyang ninakaw nito ang Luminous Star Sword Technique upang subukang talunin ang dati nitong master sa isang matinding laban. Dahil sa hindi inaasahang impormasyon ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, at hindi makapaniwalang inulit ang katotohanan na ninakaw lamang pala ang ibinigay sa kanyang sining. Sa kanyang tabi ay lumutang si Sodam na may mapanuksong ngiti sa mukha bago pabirong nagkomento na mukhang gustong-gusto talaga ng elder na manalo noon kaya umabot ito sa ganoong klaseng pandaraya. Habang magkaharap sa loob ng kuweba ay seryosong tinanong ng Southern Heaven Iron Sword ang ating bida kung ipinangako ba ni Elder Heakshian na ipapakita nito ang tamang paggamit ng Luminous Star Sword Technique. Kalmado namang tumugon ang ating bida habang hawak ang kanyang espada at kinumpirma na ipapanood nga ito sa kanya minsan sa isang araw sa loob ng 3 magkakasunod na araw simula bukas. Dahil sa nakuhang impormasyon ay napahawak sa kanyang baba ang lila ang buhok na espiritu habang malalim na nag-iisip. Seryoso nitong ipinaliwanag na kung kaya itong ipamalas ng elder ay malinaw na nangangahulugan lamang na tuluyan na nitong nakabisado ang kabuuan ng sining ng espada. Sa kalmadong pagtataya ng espiritu ay malamang na ginamit ni Elder Heakshian ang mga pambihirang galaw mula sa manual upang lalo pang palakasin at suportahan ang sarili nitong martial arts. Patuloy na nagpaliwanag ang Southern Heaven Iron Sword at seryosong iginiit na paniguradong haharapin ng ating bida sa paparating na laban ng Song Brothers taglay ang mas pinagandang bersyon ng nasabing martial arts. Tahimik lamang na nakinig ang ating bida habang bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay halatang nenas naman si Sodam at walang pag-aalinlangang tinawag na isang mandiraya si Elder Heakshian dahil sa patagang kalamangan na ito. Mahigpit na kinuyam ng ating bida ang kanyang kamay sa hawak na berdeng aklat. Sa kanyang isipan ay inamin niya na saglit siyang umasa na sadyang ginawa ng nakakatakot na elder na maging patas ang laban para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ay kalmado na lamang niyang tinanggap ang katotohanan na sadyang hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng malaking agwat sa kanilang sitwasyon. Bakas ang matinding inis sa mukha ni Sodam habang nakahalukip-kap na lumutang sa likuran ng ating bida. Galit nitong pinuna ang kakaibang pag-iisip ni Elder Heakshian at nagtanong kung paano mababago ng mga ginagawa nitong pandaraya ang katotohanan na natalo na ito noon sa mismong Southern Heaven Swordsman.
bahagya namang pinagpawisan ang ating bida at kalmadong sumagot na kailanman ay hindi naging normal ang pag-uugali ng nakakatakot na elder. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang sumingit ang seryosong boses ng Southern Heaven Iron Sword na mabilis nakakuha sa kanilang atensyon. Agad na lumingon ang ating bida na may gulat sa kanyang mukha habang tahimik namang napatingin si Sodam sa kabilang direksyon. Malamig na ibinunyag ng lila ang buhok na espiritu ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng ito, at seryosong ipinaliwanag na ginagawa iyon ni Elder Heaxian dahil matagal nang pumanaw ang dati nitong master na siyang tanging taong gusto sana nitong talunin. Seryosong nagkwento ang Southern Heaven Iron Sword tungkol sa nakaraan at ipinaliwanag na dumaan sa hindi mabilang na madugong labanan sina Elder Heaxian at ang dati nitong master, ngunit kailanman ay hindi nila natapos ang kanilang tunggalian. Dahil tuluyan ng pumanaw ang Southern Heaven Swordsman ay wala ng direktang paraan upang malaman kung sino talaga ang mas malakas, kaya ginagamit ngayon ng nakakatakot na elder ang pamamaraang ito upang tuluyang patunayan ang kanyang sarili. Agad namang nagtaka ang ating bida at diretsahang tinanong ang lila ang buhok na espiritu. Pilit nitong inalala ang kanilang unang pagkikita bago iginiit na sinabi mismo ng espiritu na kailanman ay hindi nanalo si Elder Heaxian laban kay Hu Zhongde. Kalmado namang dumipensa ang Southern Heaven Iron Sword at ipinaliwanag na ang ibig nitong sabihin ay palaging nauuwi sa patas ang kanilang laban, kaya hindi rin maituturing na isang kasinungalingan ang kanyang naunang pahayag. Mahigpit na itinago ng ating bida ang aklat sa loob ng kanyang damit. Sa kanyang isipan ay seryoso niyang napagtanto na anuman ang mangyari ay matatapos lamang ang gulo kung siya ang matatalo sa laban. Habang naglalakad ay kalmadong sinabi ng ating bida na mayroon pa namang natitirang oras, kaya pag-iisipan muna niya ng mabuti kung ano ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin. Kasabay nito ay biglang lumutang si Sodam sa kanyang tabi at nagmungkahi ng isang kakaibang plano. Masiglang ipinaliwanag ni Sodam ang kanyang naisip na diskarte kung saan iminungkahi nito na sadyang bitawan ng ating bida ang hawak na iron sword sa gitna ng sagupaan at biglaang gamitin ang 8 lightning short sword technique upang makuha ang panalo. Tahimik namang nakinig ang lila ang buhok na Southern Heaven Iron Sword sa tabi nila. Ngunit sa halip na sumang-ayon ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida. Nag-aalangan niyang sinagot si Sodam at idinahilan na kung sakaling gumamit siya ng maikling espada ay paniguradong hindi iyon kikilanin ni Elder Heaxian at sasabihing labag iyon sa kanilang naging usapan. Mabilis na sumingit ang Southern Heaven Iron Sword at seryosong sinabi na hindi na kailangan pang mag-alala ng ating bida. Habang nakatayo sa tabi ng kalansay ng dati nitong master ay kalmado nitong ibinunyag na ang Luminous Star Sword technique na ninakaw ni Elder Heaxian ay ang orihinal at lumang bersyon lamang na hindi pa napagbubuti. Dahil sa hindi inaasahang impormasyon na ito ay isang matinding pagkagulat ang naramdaman ng ating bida. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang lila ang buhok na espiritu at seryosong idinagdag na matapos mawala ang lihim na manual ng yumaong master nito ay agad itong gumawa ng paraan upang mas mapabuti pa ang nasabing sining ng espada. Kasabay ng mga salitang ito ay makikita sa huling tagpo ang ating bida na buong pusong nagsasanay at nagwawasiwas ng kanyang espada sa tapat ng isang malaking talon. Patuloy sa masigasig na pagsasanay ang ating bida habang mabilis at buong lakas na winawasiwas ang kanyang espada. Sa tulong ng pagpapaliwanag ng Southern Heaven Iron Sword ay mas naunawaan niya na ang bawat galaw ng orihinal na sining ng espada na ninakaw ni Elder Heaxian ay sadyang kakikitaan ng ilang mga kahinaan. Habang patuloy na sumasayaw ang espada ng ating bida at tila nakikipaglaban sa mga anino ng kalaban, sa kanyang isipan ay mas malinaw na idinetalye ng lila ang buhok na espiritu ang naging pagbabago rito, bagaman eksaktong magkapareho ang luma at bagong mga atake ay mas pinalakas at mas pinaganda ang daloy ng bawat galaw sa bagong bersyon. Sa pamamagitan ng ganitong matalinong pamamaraan ay tuluyang napabuti ng yumaong master ang sining na ngayon ay determinadong pinag-aaralan ng ating bida. Huminga ng malalim ang ating bida at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha matapos ang matinding pagsasanay sa loob ng kagubatan. Habang nakatitig sa nakabukas na lihim na manual na nakapatong sa isang tuod ng puno ay kalmado niyang ipinahayag na tuluyan na niyang naintindihan ang ibig sabihin ng lila ang buhok na espiritu matapos niyang subukan at gamitin ang pinagandang bersyon ng sining. Inamin niya na bagaman magkahawig ang mga galaw nito sa pamamaraang nakasulat sa aklat ay malinaw na mayroon pa ring malaking pagkakaiba ang dalawa. Sa kanyang tabi ay tahimik na lumutang ang Southern Heaven Iron Sword at kalmadong nagkomento tungkol sa nakaraan.
seryosong ipinaliwanag nito na kung hindi ninakaw ni Elder Heachian ang lihim na manual noon ay paniguradong hindi rin maiisip ng dati nitong master na pagbutihin ang nasabing sining, dahil dito ay itinuring na lamang ng espiritu ang nakaraang pagnanakaw bilang isang biyayang nagpanggap na trahedya. Biglang sumingit si Sodam habang nakataas ang magkabilang kamay at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Humingi muna ito ng paumanhin dahil sa pagsira sa seryosong atmosfera sa pagitan nila bago nagtaas ng isang mahalagang katanungan. Nag-aalala nitong inisip kung hindi ba labis na magugulat si Elder Heachian kung sakaling makita nitong ginagamit ng ating bida ang pinagandang bersyon ng sining ng espada. Ipinaliwanag pa ni Sodam na paniguradong magagalit at kukwestiyonin ng nakakatakot na Elder ang ating bida kung bakit hindi nito sinunod ang mga eksaktong itinuro nito mula sa aklat. Habang nakatayo ang ating bida sa gitna ng kagubatan, hawak ang kanyang espada ay tahimik na sumang-ayon ang Southern Heaven Iron Sword sa mga sinabi ni Sodam. Seryosong kinumpirma ng lila ang buhok na espiritu na sadyang napakahirap nga namang paniwalaan at magdudulot lamang ng malaking hinala kung ang isang taong kakatuto pa lamang ng isang sining ng espada ay magagawang pagbutihin ito kaagad ng ganoon kabilis. Patuloy na nagpaliwanag ang Southern Heaven Iron Sword at seryosong iginiit na ang pagpapabuti ng isang sining ng espada ay maaari lamang magawa ng isang taong may pambihirang talento rito katulad ng dati nitong master. Habang nakapatong ang espada sa balikat ng ating bida ay tahimik niyang inisip na mukhang hindi man lang siya ikinukumpara ng lila ang buhok na espiritu sa yumaong master nito. Malalim siyang napabuntong hininga dahil sa malaking problema na kanyang kinakaharap. Napagtanto niya na kapag natalo siya ay mananatili siyang isang mababang mandirigma habang buhay, ngunit kung mananalo naman siya gamit ang sining na iyon ay tiyak na kukwestiyonin siya ni Elder Heachian. Sa sumunod na tagpo ay lumutang palapit si Sodam sa tabi ng ating bida habang naglalakad sila sa loob ng kagubatan. Seryosong pinaalalahanan ni Sodam ang ating bida na paniguradong matatalo siya sa paparating na laban kung hindi niya gagamitin ang pinagandang bersyon ng sining ng espada. Kalmado namang sumang-ayon ang ating bida at diretsahang iginiit na alam niya ang katotohanan iyon kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gamitin ito. Dahil sa mapangahas na desisyon ng ating bida ay naguluhan ang mga espiritu sa kanyang tabi at agad na nagtanong kung ano ba talaga ang binabalak nitong gawin. Isang mapaglaro at kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa mukha ng ating bida habang nakataas ang isang kamay. Pilyo siyang sumagot na huwag na silang mag-alala dahil mayroon na siyang naisip na sariling paraan upang malusutan ang kanilang sitwasyon. Habang naglalakad sa isang malawak at mabatong daanan na napapalibutan ng luntiang kalikasan ay tahimik na napaisip ang Southern Heaven Iron Sword. May bahid ng pag-aalala nitong tinanong kung magiging maayos ba talaga ang kinalabasan ng binabalak na plano ng ating bida. Sa kabilang banda ay kakaibang lumutang si Sodam ng pabaligtad sa hangin. Bakas ang pagtataka sa mukha nito habang inuusisa kung nag-uusap ba silang dalawa ng sarilinan at may itinatago sa kanya. Isang kumpiyansa at mapaglarong ngiti ang sumilay sa mukha ng ating bida habang patuloy sa paglalakad. Casual lamang niyang sinagot na wala iyon bago inisip ang mas malalim niyang diskarte. Kalmado siyang nagmuni-muni at iginiit na walang sinuman ang magpapatalo sa iisang patibong ng 2 beses kaya ang tanging kailangan lamang niyang gawin ay samantalahin ang katotohanan iyon at gamitin ito ng buong husay para sa kanyang ikapananalo. Sa ilalim ng maaliwalas na asul na kalangitan at luntiang kabundukan ay tahimik na nakatayo ang anino ng 2 kalalakihan sa mismong bakana ng isang madilim na kuweba. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin ay umalangaw-ngaw ang isang nakakakilabot na pagtawa mula sa isa sa kanila. Nang tuluyang lumabas sa anino ay tumambad ang anyo ni Captain O na may pilyo at masamang ngiti sa kanyang labi habang nakahalukip-kap ang magkabilang braso, kasama ang isa pang tauhan ay buong yabang itong nagbanta na paniguradong mahuhuli at mapapasakamay na niya ang ating bida sa paparating na pagkakataon. Bukod pa rito ay hindi rin naiwasan ni Captain O na maglabas ng matinding pagkadismaya at pagtataka kung paano nagkaroon ng napakalaking swerte ang ating bida upang tuluyang maging isang personal na tagapaglingkod ng nakakatakot na si Elder Heachian. Nagpatuloy sa pagsasalita si Captain O at buong pagmamalaking ipinahayag na ngayong nagdala siya ng isang taong papalit sa pwesto ng ating bida ay hinding-hindi na ito makakatakas pa mula sa kanyang mga kamay. Diretsahang tinawag ni Captain O ang kanyang kasama na si Do-yun at seryosong nag-utos na sa sandaling magkaharap sila ng ating bida ay kailangan nitong ipamalas ang tunay na lakas ng isang advanced rank warrior upang tuluyan itong patayin. Agad namang sumang-ayon si Do-yun sa madugong utos na ito,
Isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang mariing pinatutunog ang mga buto sa kanyang mga daliri at bakas ang matinding pananibik sa paparating na labanan. Habang tahimik na naglalakad ang ating bida bitbit ang kanyang espada sa likuran ay biglang may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang boses ang biglang bumati at seryosong nagwikang matagal na silang hindi nagkita. Pag-angat ng kanyang paningin ay bumungad ang anyo ni Captain O kasama ang bago nitong tauhan na si Do-yeon. Mabilis namang pinagdaop ng ating bida ang kanyang magkabilang kamay at bahagyang yumuko upang magbigay galang. Formal siyang nagpakilala bilang isang intermediate rank cadet upang magbigay ng karampatang respeto sa kaharap na kapitan. Kalmado namang sumagot si Captain O at patuyang sinabing palagayan na nito ang kanyang loob dahil mukhang nagiging napakaayos ng kalagayan nito bilang isang tagapaglingkod at alipin ni Elder Heachian. Kasabay nito ay tahimik na lumutang sa likuran ng ating bida ang lila ang buhok na espiritu na si Southern Heaven Iron Sword. Seryoso itong nagtanong kung ang kaharap ba nila ngayon ay ang mismong Captain O na nabanggit niya noong mga nakaraang araw. Habang nananatiling magkadikit ang mga kamay at nakapikit ang mga mata bilang paggalang ay palihim na sumang-ayon ang ating bida sa kanyang isipan, sabay kumbansi sa kanyang sarili na sadyang pinupuntirya at ginagawa ng tusong kapitan ang lahat upang siya ay tuluyang pabagsakin. Habang magkaharap ay tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang bagong tauhan na si Do-yeon na nakatayo sa likuran ni Captain O. Sa kanyang isipan ay bumangon ang matinding pagtataka kung sino ang lalaking iyon at kung sadyang isinama ba ito ng kapitan sa kanilang pagbisita. Upang panatilihin ang formalidad ay kalmadong nagsalita ang ating bida at ipinaalam na mahuhuli sa pagdating ang Supreme Elder. Magalang niyang idinagdag na tila naruroon sila upang maghatid ng mga rasyon kaya inalok niyang ibigay na lamang ang mga ito sa kanya upang siya na ang mag-asikaso. Ngunit bago pa man matapos ng ating bida ang kanyang pakiusap ay mabilis at mahigpit na hinawakan ni Captain O ang balikat ng ating bida. Isang malakas at kakaibang berdeng enerhiya ang biglaang umapaw at bumalot sa kamay ng kapitan habang mariin itong nakadiin sa balikat ng ating bida. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Captain O habang palihim na nagulat ang ating bida. Sa isipan ng ating bida ay napansin niya ang biglaang paggamit ng tusong kapitan ng panloob na enerhiya sa kanyang mismong katawan upang subukang kapain ang kanyang lakas. Matapos iyon ay inilayo ni Captain O ang kanyang kamay na may bahagya pang natitirang berdeng enerhiya. Buong pagmamalaki nitong sinabi na tama ang kanyang naging hinala at noon pa man ay inakala na niyang mayroong natatanging kakayahan ng ating bida kaya ito dinala at kinuha ng Supreme Elder. Habang tahimik na nakikinig ay lihim na nakahinga ng maluwag ang ating bida. Napagtanto niya sa kanyang sarili na kahit pa direktang ginamitan siya ni Captain O ng ganoong klaseng enerhiya ay sadyang hindi pa rin ito kayang matukoy ang totoong innate core energy na nakatago at nananalaytay sa kanyang katawan. Kalaunan ay lumapit si Captain O kay Do-yeon at mahigpit na hinawakan ang balikat nito. Seryoso at mayabang nitong idineklara na simula sa mismong sandaling iyon ay ang lalaking iyan na ang papalit at maglilingkod sa Supreme Elder sa halip na ang ating bida. Upang lalo pang maliitin ang ating bida ay tahasan nitong ipinagmalaki na ang isang advanced rank cadet na katulad ni Do-yeon ay mas may kakayahang magsilbi ng hamak na mas maayos at mas kapaki-pakinabang sa Supreme Elder kumpara sa kanya. Nagpatuloy sa pananalita si Captain O at tahasang iginiit na hindi niya alam kung paano nagawang kumbansihin ng ating bida si Blood Wolf Squad Captain Nosango. Bukod pa rito ay nagdududa niyang idinagdag na wala man lang ni isang tao sa Yulang County ang nakakita sa lolo ng ating bida. Dahil sa mga hinalang ito ay malamig na inutusan ni Captain O ang ating bida na sumama sa kanya patungo sa Six Blood Valley upang sumailalim sa isang masusing investigasyon. Bahagyang pinagpawisan at bakas ang kaba sa mukha ng ating bida habang nakikinig. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala sa matinding pagpupursage ng tusong kapitan na makakuha ng pabuya sa ganitong paraan. Palihim pa siyang napaisip na kung ibinuhos lamang sana ni Captain O ang ganoong klaseng dedikasyon sa pagsasanay ng martial arts ay paniguradong matagal na itong nagtagumpay. Upang pakalmehin ang sitwasyon ay mabilis na pinagdaop ng ating bida ang kanyang magkabilang kamay at magalang na pumikit upang magbigay galang. Formal niyang ipinaliwanag kay Captain O na mayroon lamang malaking hindi pagkakaunawaan. Kalmado niyang idinahilan na kinailangan itago ng kanyang lolo bilang isang mahigpit na lihim ang katotohanang nagmula ito sa Blood Wolf Squad kaya sadyang hindi nito maaaring ipakita ang kanyang mukha sa kahit na sinuman. Patuloy sa pagsasalita ang ating bida at tahasang ipinahayag na hinding-hindi makukuntento si Elder Heachian sa isang hamak na advanced rank cadet lamang.
dahil sa mapangahas na pahayag na ito ay bakas ang matinding pagkagulat at inis sa mukha ni Captain O habang nagtatanong kung ano ang mismong binitawang salita ng ating bida. Isang matalim at nanlilisik na tingin ang ipinukol ni Captain O, sa kanyang isipan ay labis siyang nagalit sa kay-abangan ng kaharap ngunit itinuring din niya itong isang napakagandang pagkakataon. Nagpasya siyang samantalahin ang sandaling iyon upang turuan ng leksyon ang ating bida at sabay na rin ay mag-iwan ng magandang impresyon sa Supreme Elder. Walang pag-aalinlangang sumigaw si Captain O at malakas na inutusan si Do-yun na turuan ng matinding leksyon ang ating bida. Buong yabang pa nitong idinagdag na siya ang ako sa lahat ng responsibilidad sa anumang mangyayari. Kasabay nito ay makikita ang mabilis at marahas na paghakbang ni Do-yun patungo sa unahan upang sumugod habang kalmado lamang na nakatayo ang ating bida at nananatiling magkadaop ang magkabilang kamay. Mabilis na sumunod si Do-yun sa utos ni Captain O at seryosong sumagot na masusunod ang nais nito. Habang humahakbang palapit ang kalaban ay malalim na napabuntong hininga ang ating bida. Sa kanyang isipan ay dismayado siyang napaisip na sa ganito rin pala haantong ang lahat at tuluyan ng naging magulo ang sitwasyon. Habang mayabang na iniikot at pinatutunog ni Do-yun ang kanyang leeg upang maghanda sa pag-atake ay kalmado itong nagsalita. Ipinahayag nito na bagaman wala siyang anumang personal na galit laban sa ating bida ay hinding-hindi niya palalampasin ang napakagandang pagkakataong iyon upang makapagpakitang gilas. Mapang-asar pa nitong idinagdag na pagtiisan na lamang ng ating bida ang mangyayari kahit pa makaramdam ito ng sakit. Isang seryoso at matalim na tingin ang gumuhit sa mga mata ng ating bida habang nakatitig sa kaharap. Sa kanyang isipan ay bakas ang matinding inis dahil malinaw niyang napagtanto na sadyang minamaliit ni Do-yun ang kanyang kakayahan at lubos itong nagtitiwala na mas mahina siya kumpara rito. Mabilis at malakas na sumugod si Do-yun upang magpakawala ng isang mabigat na suntok patungo sa mukha ng ating bida, ngunit sa halip na tamaan ay kalmado at walang kahirap-hirap na iniwasan ito ng ating bida sa pamamagitan lamang ng bahagyang pagtabingi ng kanyang ulo, dahilan upang tuluyang sumala ang atake at humawi lamang ang hangin sa paligid. Dahil sa mabilis at magaang pag-iwas na ito ay agad na nanlaki ang mga mata ni Do-yun, bakas ang matinding pagkagulat at pagkalito sa kanyang mukha habang pinagpapawisan at hindi makapaniwalang napatanong kung paano nangyari ang bagay na iyon. Katulad ni Do-yun ay hindi rin nakataka sa eksena ang naging reaksyon ni Captain O. Isang madilim at nanlilisik na tingin ang gumuhit sa mukha ng kapitan habang mariing nakakuyom ang kanyang panga, labis din itong nagulat at hindi makapaniwalang napatanong dahil sa hindi inaasahang husay at bilis na ipinamalas ng ating bida. Habang dumaraan ang malaking kamao ni Do-yun malapit sa mismong mukha ng ating bida ay nanatili siyang nakakapagtatakang kalmado. Sa kanyang isipan ay masusi niyang sinuri ang atake at agad na nakilala na ang ginamit ng kalaban ay ang pangunahing sining ng kamao ng isang blood cult warrior na tinatawag na 8 Blood Fist. Tahimik din niyang napansin ang perpektong poster nito na sadyang inaasahan mula sa isang ganap na advanced rank cadet. Ngunit sa kabila ng maayos na porma nito ay kapansin-pansin sa paningin ng ating bida na tila naging napakabagal ng bawat galaw ni Do-yun. Habang pinagmamasdan ng kalaban ay palihim siyang napaisip. Batid niya sa kanyang sarili na umabot na siya sa ikalawang antas ng Luminous Stars Mystic Art subalit hindi niya lubos akalain na magiging ganoon kaina ang isang advanced rank cadet kapag inikumpara sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas. Bago pa man makagalaw muli si Do-yun ay isang nakapangangilabot at madilim na anyo ang biglang sumulpot sa kanyang mismong likuran. Ang nakakatakot na presensyang ito ay walang iba kundi si Elder Heakchion na may nagliliyab at mapupulang mga mata. Umalangaw ang malakas at dumadagandong na boses ng Supreme Elder habang galit na galit itong nagtatanong kung paano nang ahas si Do-yun na subukang patayin ang kanyang sariling alipin na tumutukoy sa ating bida. Dahil sa matinding gulat ay panlalamig at takot ang agad na bumalot sa buong pagkatao ni Do-yun, nanlaki ang kanyang mga mata at tumulo ang masaganang pawis sa kanyang mukha habang napatili sa sobrang sindik. Habang nanginginig ang buong katawan at putol-putol ang boses ay sinubukan pa rin ni Do-yun na magsalita upang magbigay galang sa kaharap na elder, subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay marahas at walang awang sinakmal ni Elder Heakchion ang mukha ni Do-yun. Isang malakas na tunog ng pagkabali at pagtalsik ng dugo ang sumunod na umalangaw sa paligid, isang nakakapangilabot at malademonyong ngiti ang gumuhit sa mukha ng elder habang buong lakas nitong dinudurog at pinipiga ang ulo ng kalaban. Labis na nagulat ang ating bida habang pinagmamasdan ang dagwang katawan ni Do-yun na tuluyang nawala ng buhay sa kanyang harapan matapos itong walang awang patayin ni Elder Heakchion.
Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang isa pang malakas na daing ng sakit sa paligid. Tahimik at seryosong tiningnan lamang ng ating bida ang susunod na eksena habang may bahagyang pawis na tumutulo sa kanyang pisngi. Marahas at mahigpit na sinakmal din ni Elder Heakshian ang mismong ulo ni Captain O. Isang malakas at nakakakilabot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa Elder habang galit na nagtatanong kung sino ang kaharap na kanyang hawak. Bakas ang matinding takot at panginginig sa buong mukha ni Captain O habang iniinda ang sakit ng mahigpit na pagkakahawak sa kanyang ulo, putol-putol at nahihirapan itong sumagot upang magpakilala. Ipinagtapat nito ng may matinding kaba na siya si Captain O at ipinaliwanag na kasalukuyan siyang naglilingkod sa ilalim ng pamumuno ng Destruction Blood Squad Commander. Mas lalong nag-alab ang galit ni Elder Heakshian habang mahigpit na nakasakmal ang kanyang malaking kamay sa mismong mukha ni Captain O. Matalim ang kanyang tingin at dumadagandong ang boses ng questionin niya ang kapitan kung paano ito nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa mismong harapan ng kanyang tirahan gayong isa lamang itong hamak na kapitan. Hirap at pilit namang nagsalita si Captain O upang takot na magdahilan na hindi iyon ang kanyang tunay na intensyon. Sa likuran ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng ating bida ang nakakapangilabot na eksena. Sa kanyang isipan ay bakas ang matinding pagkamangha dahil hindi niya lubos akalain na kayang patigilan at alisan ng kakayahang gumalaw ni Elder Heakshian ang isang first-rate martial master sa loob lamang ng isang iglap. Napagtanto niya sa kanyang sarili na iyon pala ang tunay na anyo ng isang napakalakas na nilalang. Habang nakalutang sa hangin malapit sa kanila ay kalmadong nagkomento si Sodam tungkol sa kanilang nasasaksihan. Diretsahan itong sinabi na sadyang magiging napakahirap para sa sinuman na pantayan ang taglay na lakas ni Elder Heakshian kahit pa magsanay sila ng matindi hanggang sa samuka sila ng dugo. Habang tahimik na nakikinig kay Sodam ay kalmadong sumagot ang ating bida sa kanyang isipan na alam na niya ang bagay na iyon kahit hindi pa ito direktang ipaliwanag sa kanya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang boses na biglang tumawag at mapang-asar na bumati gamit ang nakasanayang bansag sa kanya bilang walang silbing tao mula sa Yulang County. Nang ibaling ng ating bida ang kanyang paningin ay bumungad ang naglalakad na kambal na sina Song Juabak at Song Woohyun, casual at mapang. Asar na kinumusta ng dalawa ang ating bida at sinabing narinig nilang nag-aaral ito ng sining ng espada kamakailan kaya tinanong nila kung maayos ba ang ginagawa nito. Kapansin-pansin din sa paningin ng magkapatid na tila nasa mabuti at maayos na kalagayan ang ating bida. Ngunit habang naglalakad palapit ay biglang napahinto ang isa sa kambal at mabilis na napalingon sa kabilang direksyon. Bakas ang matinding pagkagulat at pagkalito sa mukha nito nang makilala ang Dagwang Balto sa hindi kalayuan, dahilan upang hindi makapaniwala itong mapatanong kung ang taong iyon ay walang iba kundi si Captain O. Sa kabilang banda ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng ating bida ang dalawa habang kalmadong binabanggit ang mga pangalan ni Song Juabak at Song Woohyun sa kanyang isipan. Habang nasa harapan ng magkapatid na sina Song Juabak at Song Woohyun ay masusing pinagmasdan ng ating bida ang kanilang pisikal na anyo, sa kanyang isipan ay napagtanto niyang ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang huli silang magkita ngunit kapansin-pansin na mas lalong naging matipuno at siksik ang kanilang mga katawan. Kitang-kita ang mga matitigas na braso at ang mahigpit na pagkakahawak nito sa sariling damit pati na rin ang maskuladong dibdib ng mga ito. Dahil sa matinding pagbabagong kanyang nasaksihan ay lihim na napaisip at nagtaka ang ating bida kung gaano kaya kalupit at kabigat ang pinagdaanang pagsasanay ng dalawa. Sa kabilang banda ay hindi maipinta ang reaksyon sa mukha ng isa sa magkapatid na Song, nanlalaki ang mga mata nito at bakas ang labis na pagkagulat habang nakatitig sa hindi kapani-paniwalang sinapit ng dagwang si Captain O sa hindi kalayuan. Habang patuloy na pinagmamasdan ng magkapatid na sina Song Juabak at Song Woohyun ay palihim pang napaisip ang ating bida kung anong klaseng matinding paghihirap ang pinagdaanan ng dalawa upang makamit ang ganoong siksik na pangangatawan. Sa pagpapatuloy sa paglalakad ng magkapatid ay biglang napaatras at labis na nagulat si Song Juabak nang makita nito ang dagwang bangkay ni Do-yoon na nakahandusay sa lupa. Malakas itong sumigaw dahil sa matinding sindik at naguguluhang nagtanong kung bakit mayroong isang patay na katawan sa mismong lugar na iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkagulat ay biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas at nagmamakaawang boses. Pilit na isinisigaw ni Captain O mula sa hindi kalayuan na pakinggan muna siya upang makapagpaliwanag. Dahil sa pakiusap na iyon ay sabay na napalingon ang ating bida at si Song Juabak sa direksyon ng nagmamakaawang kapitan habang bakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan.
Pilit at desperadong sumigaw si Captain O upang ipaliwanag na hindi malinaw ang pinagmula ng ating bida kaya nagmakaawa itong bigyan siya ng pagkakataon na imbestigahan ang sitwasyon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pananalita ay malamig na sumagot si Elder Heachian na wala itong anumang interes sa kanyang mga idinadahilan. Kasabay nito ay isang napakalakas at malupit na pukpok ang direktang pinakawalan ng Elder sa mismong mukha ng kapitan. Dahil sa tindi ng salpukan ay tuluyang pumuti ang mga mata ni Captain O habang masaganang umagos ang dugo mula sa kanyang nawasak na bibig. Habang walang awang hawak at nakasabunot sa dagwang kapitan ay lalong dumilim ang ekspresyon ni Elder Heachian, puno ng inis at galit ang kanyang boses nang ipaalala niya na binalaan na niya ito noon pa man na wala siyang pakialam sa mga walang kwentang usapan nito ngunit nagkaroon pa rin ito ng lakas ng loob na magdala ng panibagong tao sa kanyang harapan. Walang anumang pag-aalinlangang ibinagsak ni Elder Heachian ang dagwang katawan ni Captain O sa maalikabok na lupa, kalmado siyang nagsalita at napagtanto na halatang matindi ang galit ng kapitan sa ating bida dahil nagdala pa ito ng panibagong taong papalit sa kanyang posisyon. Sa eksaktong sandaling iyon ay tahimik na nakatayo ang ating bida at buong tapang na inamin ang kanyang lihim, diretsahan niyang ipinagtapat kay Elder Heachian na napatay niya ang dalawa sa mga tauhan ni Captain O noong siya ay dinukot. Labis namang nagulat sina Song Juabak at Song Woo-hyun na tahimik na nakikinig sa likuran nang malaman nila ang mabigat na revelasyong ito. Isang nakakalokong ngiti ang agad na gumuhit sa labi ni Elder Heachian habang nakatingin pabalik sa ating bida, panandalian siyang napabuntong hininga at mapanuksong sinabi na sadyang mga mangmang ang mga napatay na tauhan dahil natalo sila ng isang taong wala man lang panloob na enerhiya. Walang pakialam na idinagdag ng Supreme Elder na likas lamang na mamatay ang mga mahihina kaya hindi na ito dapat pang ipagtaka. Malamig na nag-utos si Elder Heachian na dalhin ang katawan sa ibaba ng bangin at itapon ito kung saan dahil masakit lamang ito sa paningin. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida habang tahimik na napaisip na maaari naman sana itong ihulog na lamang ng direkta mula sa kanilang kinatatayuan. Kasabay nito ay gulat na napaturo si Song Juabak sa kanyang sarili at nagtatakang nagtanong kung sila ba talaga ang inuutusan na gumawa ng nasabing trabaho. Isang matalim at nakakatakot na tingin ang agad na isinagot ni Elder Heachian kasama ang nagbabantang tanong kung gusto ba nilang siya pa ang mismong gumawa nito para sa kanila. Sa matinding kaba ay mabilis na sumang-ayon si Song Juabak at natatarantang inutusan si Song Woo-hyun na ibaon na lamang ang katawan sa loob ng kakahuyan habang mabilis nitong binuhat ang walang buhay na bangkay palayo sa lugar. Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ni Elder Heachian bago mapanuksong sinabi na napasok ang ating bida sa isang napakagulong sitwasyon. Dagdag pa ng Supreme Elder ay sadyang naging pantirya ito ng isang mapilit na ligaw na aso na direktang tumutukoy kay Captain O. Bakas ang isang malapad at malademonyong ngiti sa labi ni Elder Heachian habang nagpapatuloy sa kanyang pananalita. Ipinaliwanag niya na ang tunay na lakas ng mga ganitong klaseng ligaw na aso ay hinding-hindi sila bibitaw kapag nakakagat na sila sa kanilang biktima. Pagkatapos magbigay ng nakakakilabot na babala ay kalmadong idinagdag ni Elder Heachian na ang ganitong klaseng pagkakataon ay hindi na muling darating pa kaya tinanong niya kung sumasang-ayon ba ang kanyang kaharap. Sa parehong sandali ay pormal na nakapikit at magkadaop ang mga kamay ng ating bida bilang paggalang ngunit. Tahimik niyang inulit sa kanyang isipan ang salitang pagkakataon upang pagnilayan kung ano nga ba ang tunay na pinaplano ng kaharap na Elder. Habang naglalakad palayo si Song Juabak pasa ng walang buhay na katawan ay kalmadong tinawag siya ng ating bida upang mag-alok na sumama sa pagbaba. Bahagya namang natigilan si Song Juabak at nagtakang lumingon dahil sa pakiusap na ito habang tahimik lang na nakatalikod sa kanila si Elder Heachian. Bakas ang bigat ng daladalang bangkay sa balikat ni Song Juabak ngunit isang mayabang na ngiti pa rin ang sumili sa kanyang mukha. Casual niyang sinabi na wala namang problema sa kanya ang pagsama nitong ngunit may halong pang-asar niyang hinamon ang ating bida kung kaya ba nitong sumabay sa kanyang bilis. Nanatiling seryoso ang ekspresyon ng ating bida at walang pag-aalinlangang sumagot na tutulungan niya itong magbuhat kung sakaling maubusan ito ng lakas sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Sa tahimik at desididong mga salitang iyon ay tila may panibagong plano na namumuong muli sa isipan ng ating bida. Sa susunod na sandali ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida at napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Pagdungaw niya sa gilid ng napakatarik na bangin ay tumambad sa kanya ang isang nakakalulang eksena na agad yumanig sa kanyang paningin. Mabilis at walang anumang kahirap-hirap na tumatakbo pababa sa mismong patayong pader ng bangin si Song Juabak habang pasan pa rin ito ang mabigat na bangkay.
dahil sa matinding gulat ay napamura ang ating bida sa kanyang isipan at hindi makapaniwalang nagtatanong kung paano nagawang tumakbo ng lalaking iyon sa bangin na tila ba eksaktong ginagaya ang mismong kakayahan ni Elder Heachian. Mula sa kalaliman ay umalingaw-ngaw ang malakas at mapang-asar na tawa ni Song Juabak na umaabot hanggang sa itaas. Buong yabang nitong isinigaw ang pangalan ng ating bida at tahasang tinukso na sadyang napakabagal nitong kumilos kaya naiwan na ito roon. Tahimik na nakatayo ang ating bida nang kalmadong magsalita si Sodam na nakahalukip-kap sa kanyang likuran, direktang nagmungkahi ang espiritu na baka magandang ideya kung mag-aaral din ang ating bida ng Qinggang o ang sining ng magaang paggalaw. Agad namang sumang-ayon ang ating bida sa kanyang isipan dahil naisip niya na kung matututunan niya ang Qinggang ng Southern Heaven Swordsman ay baka magawa rin niyang tumakbo ng ganoon kabila sa bangin tulad ng ginawa ni Song Juabak. Upang maisakatuparan ang plano ay mabilis na tinawag ni Sodam si Southern Heaven upang utusan itong ibahagi ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa nasabing sining. Kasunod nito ay agad na tumugon ang maliit at kulay lilang espiritu na may malapad at masiglang ngiti sa kanyang mukha. Buong galak itong sumagot at malugod na pumayag na ituturo rin niya ang kanyang Qinggang sa ating bida ng walang anumang pag-aalinlangan. Habang masiglang nakakapit sa ating bida ay seryosong nagpaliwanag si Southern Heaven na imposibleng makatakbo sa ganoon katarik na bangin kung hindi gagamitin ang mismong natatanging Qinggang ni Elder Heachian. Idinagdag pa ng espiritu na maging ang kanyang dating master ay labis na humanga sa pambihirang kakayahang iyon ng Supreme Elder. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay bigla na lamang siyang malakas na sinipa ni Sodam dahil sa matinding inis dahilan upang tumalsik ang kulay lilang espiritu papalayo. Bahagya namang napalingon ang ating bida at nagtaka kung ano ang nangyayari sa kanyang likuran. Sa kabila ng magulong eksena ng dalawang espiritu ay agad na bumalik ang pansin ng ating bida kay Elder Heachian habang tahimik niyang kinukumpirma sa kanyang sarili na malinaw niyang nakikita kung gaano talaga kalakas ang nasabing Elder. Isinantabi muna ng ating bida ang kanyang iba pang iniisip dahil napagtanto niyang kailangan na niyang magmadali at sumunod pababa. Mabilis siyang tumalon at buong tapang na nagpadula sa napakatarik na pader ng bangin, ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang balansehin ang kanyang sarili sa magaspang na bato habang iniiwan ang alikabok sa kanyang mabilis na pagbulusok. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbaba ay seryosong napaisip ang ating bida tungkol kay Song Juabak. Lihim siyang nagtaka kung naintindihan ba talaga ng taong iyon ang malalim na kahulugan ng mga binitawang salita ng Supreme Elder kani-kanina lamang. Pagdating sa paanan ng matarik na bangin ay walang pangingiming ibinagsak ni Song Juabak ang dagwang katawan ni Captain O sa lupa. Malalim siyang napabuntong hininga habang bahagyang pinupunasan ang kanyang noo upang alisin ang kaunting pagod mula sa mabilis na pagbaba. Kalmado niyang pinagmasdan ang tahimik na kakahuyan sa paligid at nagpasyang sapat na ang lugar na iyon upang itapon ang daladalang biktima. Matapos ibaba ang kanyang kamay ay seryosong napaisip si Song Juabak kung oras na ba para tuluyan na niyang tapusin ang buhay ng walang malay na kapitan. Pagdating sa masukal na bahagi ng kakahuyan ay naabutan ng ating bida si Song Juabak na nakayuko at walang pangingiming hawak ang binti ng walang malay na si Captain O. Kalmado siyang nagtanong kung ano ang pinaplano nitong gawin. Lumingon naman si Song Juabak at casual na binati ang ating bida na nakarating din ito sa wakas bago pa alalahanan tungkol sa inialok nitong tulong kani-kanina lamang. Sa susunod na sandali ay bakas ang panggigigil sa mukha ni Song Juabak nang maalala niya ang mga nakakalitong pananalita ni Elder Heachian. Isang seryosong ngunit mapanganib na ngiti ang sumili sa kanyang labi bago diretsahang inamin na naghahanap talaga siya ng mapagbubuntungan ng kanyang matinding galit kaya sadyang naging perpekto ang sitwasyong iyon para sa kanya. Seryosong idineklara ni Song Juabak na sisiguraduhin niyang babaliin niya ang mga binti ni Captain O upang tuluyan na itong magretiro ngunit bahagya siyang pinagpawisan at natigilan ng may mapansin siyang kakaiba. Lumingon siya at gulat na sumigaw upang tanungin kung ano ang ginagawa ng ating bida sa mga sandaling iyon. Kalmadong naglakad palapit ang ating bida habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada at diretsahang sinabi na may malaking pagkakamali si Song Juabak sa kanyang iniisip. Mas lalong naging matalim ang tingin ng ating bida bago seryosong questionin kung sa tingin ba ng kaharap ay makukontento na si Elder Heachian sa simpleng pagbali lamang ng mga binti ng walang malay na kapitan. Bakas ang kaba sa mukha ni Song Juabak at bahagya siyang pinagpawisan dahil sa isang nakakagimbal na kaisipan, nanginginig ang kanyang boses nang itanong niya sa ating bida kung maaari kayang ang tunay na nais ni Elder Heachian ay tuluyan nilang patayin si Captain O.
kalmado lamang na nakatayo ang ating bida sa kanyang likuran at malamig na sinagot ang katanungang iyon upang alamin kung nakakaramdam ba ng awa si Song Juabak para sa nakahandusay na kapitan. Sa eksaktong sandaling iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Captain O habang nakasubsob pa rin ang kanyang mukha sa maalikabok na lupa. Ramdam ang matinding sindik sa kanyang ekspresyon nang marinig niya ang usapan ng dalawa kaya hindi siya makapaniwalang napaisip kung anong klaseng kalokohan ang mga binabalak nila laban sa kanya. Walang anumang pag-aalinlang ang inutusan ng ating bida si Song Juabak na umalis sa kanyang daanan at diretsahang idineklara na siya na mismo ang tatapos sa trabaho kung hindi ito magawa ng kanyang kaharap. Bago pa man makakilos si Song Juabak ay bigla na lamang siyang sinalubong ng isang napakalakas na sipa mula sa nagising na si Captain O, dahil sa matinding puwersa ng atake ay mabilis na tumalsik patalikod si Song Juabak habang lumilikha ng makapal na alikabok sa kanyang dinaanan. Gulat na napalingon ang ating bida at hindi agad nakapagsalita habang pinagmamasdan ang pagbulusok ng kanyang kasama palayo. Kasabay nito ay umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Captain O na nagtatanong kung ano ang matapang na sinabi ng dalawa laban sa kanya, bahagya namang pinagpawisan ang ating bida at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha habang lihim siyang napamura sa kanyang isipan dahil sa hindi inaasahang pagbangon ng kapitan. Labis na gulat ang naramdaman ng ating bida sa kanyang isipan nang makita niyang tuluyan ng nakabangon si Captain O, habang pinagmamasdan ng dagwang kapitan na pilit pinupunasan ang sariling panga ay pasikretong napamura ang ating bida at inis na napaisip kung sadyang nakalimutan ba ni Song Juabak na harangan ang mga akupoint nito habang bumababa sila sa bangin. Isang nakakakilabot at malademonyong ngiti ang agad na sumilay sa mukha ni Captain O habang dahan-daang umaapaw ang pulang enerhiya mula sa kanyang mahigpit na nakakuyong na kamao. Nagpakawala siya ng isang madilim na tawa bago galit na isigaw na sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng ating bida ang pagpapalampas sa pagkakataong patayin siya kalakip ang madiin na pagtawag sa mismong buong pangalan nito bilang isang matinding banta.